Okay. Tayo po ay nasa series po ng Beatitude. At una po natin na pag-aralan sa Beatitude ay yung una-una ay Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang pangalawa po ay tinalakay po yung kung blessed are those who mourn, for they shall be comforted. At pangatlo, yung blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for shall they be filled. Ang panglima po ay, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. At ngayon po ay nasa pang-anim po tayo sa serye na ating po pinag-aaralan. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 8, and sabi po doon ay, blessed are the pure in heart, for they shall see God. No? Ito po yung pag-aaralan po natin sa umagang ito. Pag sinasabi pong heart, ito po yung isa sa pinaka-malakas na organ ng ating katawan. Ang sabi nga po, ang isang oras daw na puto na paggana ng ating puso, ay ito po ay po pwedeng mag-lift ng 150 pounds na isang tao sa top ng 3-story na building. No? At sabi po ng scientist, na yung 12 oras ng ating puso ay gumagawa para tayo ay mabuhay, ay ito daw po ay isang enough na to lift, no? Upang buhatin ng 65 ton, no? Ng isang tangke upang maitaas po ito na isang pie sa ground. At sa 70 years, no? Kasi karamihan po yung buhay ng tao ay nasa 70 years, ay ito po daw ay nagbibigay, no, ng enough na enerhiya upang buhatin ang the biggest aircraft, no, sa labas o itaas o labas doon sa dagat. No? Talagang very powerful yung ating pong heart. Pero hindi po yan yung heart na tinutukoy ng ating Panginoon. Ano po ba yung tinutukoy ng heart nung sinabi niya, blessed are the pure in heart? No? Upang maunawaan po natin maigi kung ano po ibig sabihin ng ating Panginoon, unang-una po ay ating po pag-aralan, what is the meaning of heart? No? Ano po ba yung kahulugan ng puso? Ito po yung tinatranslate na cardia, from which nakuha po natin yung salitang cardia. No? At yung mga other similar terms na ginagamit po, lalo po sa mga medical terms. At sa buong scripture po, o sa buong pagbabasa nyo ng Biblia, at sa mga language and culture throughout the world, ito po yung daw nagre-represent ng inner person, the seat of motive and attitude. Ito daw po yung center ng personality. Pero sa scripture po, ito ay it includes o kasama po dito yung thinking process po natin, and lalo higit sa lahat yung will ng bawat isa. Ang puso po daw ay ito ay nagko-control o nag-center of mind and will at ng ating emotion. Sabi sa MacArthur, John MacArthur sa Matthew chapter 1:7 ng kanyang commentary, pag-aaral. Ito daw po yung sentro ng ating well-being. Ito daw po yung tumutukoy who we are. No? Who you are. Ang sabi niya, how important is the heart? Gaano po ba importante ang puso? No? Kung sa ating physical po na buhay, ang sabi po dito ay una-una, it is the source of life. No? It is the source of life. Ang sabi po doon sa Proverbs chapter 4 verse 23 ay ganito po ang makikita. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sabi po sa ibang nasa, it is the spring of life. Kaya kailangan daw, ingatan po natin yung ating puso, pagkat ito daw po ang pinagbubuhatan, no, ng ating buhay.
Dito daw tayo kumukuha ng buhay. At alam po natin, ito po yung nagpapump ng dugo sa ating buong katawan. Ang pangalawa to, how important is the heart? It reveals who you are. Wala po ba kayo ito? Ito daw ay nagpapakita kung sino ka talaga. No? Ang sabi po doon sa Proverbs chapter 27 verse 19, a space is reflected in water, so the heart reflects the real person. Kung paano po daw natin nakikita yung ating mukha sa tubig na malinaw. Ganun din po, nakikita po din sa atin kung sino tayo doon sa ating puso. Ang pangatlo po, God looks at your heart. How important is it? Gaano pa importante ang puso? Pagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, for God sees that as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Miki po yung nakikita po natin, nakikita ng bawat isa yung paano mag-worship, sumayaw. Ang bawat isa sa atin dito sa loob ng iglesia, pero nakikita ng ating Panginoon kung ano ang laman ng iyong puso. Hindi natin po pwede mapabilib ang ating Panginoon. No? Doon lamang sa ating pagsayaw, o magaling kang sumayaw, kung magaling kang umawit. Pero makikita ng Panginoon, yung laman ng puso mo, kung ang inaawit mo, ay tunay na nanggagaling sa ating puso. O ito ay sa pakita-tao lamang. Kaya po tayo, pag tumingin po tayo, ang unang-unang kagad nakikita natin, yung panlabas na kanyuan. Diba? Kaya po, marami po ang pumipili, pag nakita na agad gwapo, wow, kilig-kita po agad sila, no? Pero ang Panginoon, hindi po makukuha sa mga gwapo at magaganda sa puso. Ito yung sabi po sa Proverbs, chapter 21, verse 2. The heart is hopelessly tired. Hindi yan. Kahalo-halo po. O sige, tingnan po natin sa Proverbs, chapter 21, verse 2. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. No? Sabi po doon, lahat ng bagay, lahat ng daan, lahat ng naisin ng tao ay tama sa kanyang paningin, ngunit ang Diyos ang tinitignan ang puso ng bawat isa. Tinitimbang ang puso ng bawat isa sa atin. Kung gaano po ka-importante ang heart sa ating pisikal at sa espiritual na kalagayan, what is the condition of the heart of man? Ano po ba yung kondisyon natin? Yung heart po ba natin ay matibay pa? Magpatingin ako, medyo may mga puso ko. Sa vertical, yan, mukhang medyo delikado ka. No? Pero ibig ko sabihin, sa mata ng ating Panginoon, sa mata ng ating Diyos na may likha sa atin, ano po ba yung kondisyon ng iyong puso spiritually? Ang sabi po ni Jeremiah, sa Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10, the heart is hopelessly dark and deceitful, a puzzle no one can figure out. But I, God, search the heart and examine the mind. I get to the whole heart of the human. I get to the root of things. I treat them as they really are, not as they pretend to be. No? Ang sabi po sa Ibang Translation, the heart is deceitful above all things and terribly sick. Wow. Sabi niya, hindi po pwedeng magamot. Evil. Masama ang puso ng bawat isa. Kita niyo po sabi ni Matthew chapter 15 verse 19 ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, for out of the heart are evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what make a man unclean.
Kung ating po Panginoon ang titingin sa puso ng bawat isa sa atin, kumusta ang lagay ng ating puso? Maganda ba kondisyon? O papalya-palya din? O talagang merong sakit? Ang sabi po ni Graham, ang atin daw pong problema ay hindi poverty o paghihirap. Ang problema daw po ng tao ay hindi yung economy. Ang problema ay hindi yung housing. Ang problema ay hindi yung mga hanap buhay. Ang problema ay hindi yung corruption. Ang basic problem ng tao ay ang kanyang puso. No? The problem of sin, yung ating pong kasalanan, problema nito ay hindi yung kung ano ang nakapaligid sa atin, kung hindi kung ano yung nasa loob natin. Kadalasan nasisisi po natin yung ibang tao eh. Pero, ang sabi po dito, ang malaking problema po ng tao ay ang puso. Kumusta ang inyong puso sa umagang ito? No? Nakikita po natin kung ano po ibig sabihin ng puso. Pagkamata ng Panginoon ang tumitingin po dito. Nakita po natin ito kung gaano importante sa ating pisikal na buhay at sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. Nakita po natin yung kondisyon ng ating puso sa mata ng ating Panginoon. Ngayon po sabi niya, blessed is the pure in heart. What is purity? Ano po ba ibig sabihin ng ating Panginoon nung sinabi niya na dapat ang puso natin ay maging pure? Hindi lamang po ito yung seat ng ating emotion, yung ating pong puso. Hindi lang po ito yung, kundi ito po yung entire being natin, ano? At sinasabi po dito ay, kumusta ang puso natin? Your heart must be pure. Kung makikita po natin ang ating kapaligiran po natin ngayon dito, ay makikita po natin yung laganap ang mga kasalanan. Yung mga immorality. Diba? Makikita po natin doon po sa ating mga balita ay naroon po yung mga early pregnancy. Yung kasalanan po ay talagang lagana. What is the meaning of pure? Ito po yung word sa Greek na kataros. Ito po yung ginagamit sa Greek literature upang ilarawan ang isang malinis na tubig na po pwedeng inumin. Ito po yung ginagamit doon sa pag-harvest nila ng mga palay o mga grain. Nakikita niyo po yung tinatahit nila upang mawala yung mga chop, upang mawala yung mga hindi dapat na mahalo sa mga bagay na kanilang nililinisan. Ito daw po yung ginagamit upang i-describe ang feeling na unmixed. No? Hindi undivided. Pure, isa lang ang focus. Ito po yung nararamdaman na isa lang. No? Hindi sana dalawa ang puso ko. No? Isa lang. Pag sinabi yung emotion mo man ang gagawin ito ay isa lang, unmixed. Walang doubt. Nung sabihin, mahal mo siya, no doubt. Kung namahal mo, ito ay ginagamit upang i-describe ang isang metal na untainted, pure. No? Sabi po ng mga scholar, nagsuggest po sila ng word na ang pure ay may dalawa pong kahulugan para sa kanila. Unang-una po, to make pure by cleansing from dirt, filth, or contamination, like metal being refined by fire until they were free from impurity. Lalo po ang gold, pag dumadaan po, habang dumadaan ito sa apoy, yung mga impurities na ito po ay nawawala. Doon po nila ito ikinukumpara sa mga metal habang dumadaan sa apoy ay nililinis ito at nawawala yung mga dumi, mga kontaminasyon. At ang pangalawa po, sabi po nila, it refers to the being unmixed, no? Having no double allegiance. Unmixed. Hindi po double-minded. No? Hindi doble kara.
kundi iisa lamang ang katapatan ng puso. Ang basic idea po dito ay yung integrity, yung singleness ng heart. No? Hindi po divided ang puso. Katulad pinawin natin, undivided heart. Yung walang pagdududa sa bagay tungkol sa Diyos. Natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon at ating sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang po ibig sabihin pag pure ay malinis, kundi ito po ay nagpapakita ng single-mindedness. O ito natin na mapokus lamang ang ating isip, ang ating puso, ang ating buong pagkatao sa iisa lamang bagay. Kaya sabi ni Paul, pinalilimutan ko yung mga sabi ko. One way, one thing I do. Hindi 10 things, hindi many things I do. Sabi niya, one thing I do. Nakapokus yung isip niya, nakapokus yung puso niya doon sa hangganan ng kanyang ministry. No? Kaya po, ibig sabihin po na kailangan ay meron single-mindedness tayo. May focus. Isa lamang ang focus. No? At nais ng Panginoon na tayo bilang anak niya, na tayo bilang nilikha niya, na tayo bilang niligtas niya mula sa kasalanan, ay magkaroon lamang ng isang focus. Sabi nga niya po sa Matthew chapter 6 verse 24. Ay ganito, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Either you serve God with all your heart, or you serve Mammon. Hindi po pwede na madalas po natin naririnig na kung mula Lunes hanggang Sabado, nasa mundo tayo, no? Ang salita natin ay sa mundo, ang kilos at gawin natin ay sa mundo, at pagkatapos ng linggo, pagpasok natin sa loob ng iglesia ito, hallelujah, praise the Lord tayo. Hindi po pwede po yun. Ang nais ng Panginoon ay isang focus ng paglilingkod sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay isang kaisipan na nakafocus sa Kanya. Kaya nga, do you want to see God? Do you want to see God? Kung nais po natin makita ang ating Panginoon, ang sabi po doon, blessed are the pure in heart, for they will see God. Pero imposible po na makita po natin ang ating Panginoon sa ating kalagayan ngayon. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Meron pong iba't ibang uri ng purity. There are different kinds of purity na nais ko pong i-discuss po sa inyo upang makita po natin na maliwanag ano pa yung nais ng Panginoon para sa atin. Unang-una po yung divine purity. Ito po yung kabanalan na talagang innate o yung nasa Panginoon talaga. No? At ito ay sa Kanya lamang talaga. At ito'y bahagi ng Kanyang attribute. Kaya nga po sa Isaiah chapter 6 verse 3, may sinabi po sa Isaiah na ganito, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Sabi niya, holy, holy, holy is the Lord. Ito po yung divine purity o divine holiness. Pangalawa po yung created purity. Noong una pong likhain ng Panginoon ang lahat ng nasa mundo. Noong unang likhain ng Diyos si Eva at si Adan, ang sabi niya po sa Genesis chapter 1 verse 31, God saw all that He had made and it was good. No? At ang sabi po niya,
Ano po dyan? Sabi ko kasi ibang translation, sabi niya, it is good and it is very good. Perfect, in a sense. Walang kasalanan. Hindi pa napapasok ng kasalanan ang unang mga nilikha ng ating Panginoon. Kaya yung una, may created holiness or purity sila Eva at Adan. Pero alam po natin nang pinasok ng kasalanan ang paraiso. Kaya nawala po yun. Ang pangatlo po yung positional purity. Ano po ibig sabihin? Kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, the purity of Jesus, the righteousness of Jesus ay inilagay po sa atin. Hindi dahil sa atin tayo matuwid, hindi dahil tayo sa walang kasalanan, hindi dahil tayo ay malinis, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung purity to, yung righteousness na ito yung nakikita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ay ganito. Hindi ko siya makita masyado. Okay, basahin ko na lang po sa Bible. 2 Corinthians chapter 5:21. Ang sabi po dito, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Napakaganda po ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. At ang pang-apat po yung practical purity. Ito po yung pinakahabang sa atin. Ngayon, umaga. Na bawat isa sa atin ay kailangan mamuhay na may kalinisan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ito po yung malaking hamon po sa atin. Sa buhay ng isang Kristiyano, na tayo lumakad na may kalinisan sa harapan ng ating Panginoon. At ang panlima po ay yung final purity. No? Na darating po ang araw na tunay na tayo po'y lilinisin ng ating Panginoon. Yung kasalanan po hindi na bahagi ng Kingdom of Heaven. No? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay tunay na tayo ay tatayo sa harapan ng isang banal na Diyos, na isang pure, at ang ating pong mga buhay ay lilinisin ng ating Panginoon. Now, the big question is, paano po ba natin makukuha o how to have a pure heart? Paano po ba tayo magkakaroon ng pure heart? Ang nais ng Panginoon, lumagan tayo malinis, no? Sa kanyang harapan. Pero paano ba? No? Ano bang paraan upang tayo ay magkaroon ng malinis na puso? Una-una po ay submit to God. Di po ba? Kailangan po tayo, yung buhay natin, ay isubmit po natin sa ating Panginoon. Sabi po ni James, sa James chapter 4, verse 7 and 8, humble yourself before God. Huh? At nasabi nga doon, pagkatapos may humble ang sarili mo, ano po sabi? Resist the devil and he will flee from you. At ang sabi po doon ay, get closer to God. Hello! Amen. Draw near to God. You want to be holy? Submit your life to God. Resist the devil. Draw near to God. Lumapit po tayo sa pinagmumulan ng holiness. No? Pursue holiness. Talagang naisin natin sa tulong at biyaya ng Panginoon na tayo ay mayroong naisin. Ang Diyos po nagbibigay sa atin ng malinis na puso. Hindi po natin makakaya sa buhay na ito kung hindi po tayo lalapit sa ating Panginoon.
na mas lalo po tayong magpapailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kita niyo po ang sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 6. And the Lord thy God will circumcise thy heart and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, that thou mayest live. The word circumcise ay ito po yung talagang maglilinis sa atin ng ating mga puso. Ang Diyos lamang po ang may kakayahan yan. Ang sabi niya po sa Isaiah chapter 1 verse 18, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Sino po ang kayang gumawa yan? Ang Diyos. Sino po ang pwede magpaputi sa madumi nating puso? Ang Diyos. Kaya sabi po ni Jeremiah chapter 32 verse 39, I will give them singleness of heart. Wow, praise God. God will give us singleness of heart and action, so that they will always fear me for their own good and the good of their children after them. Wow! Glory to God! No? Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng isang puso na nakapokus sa Kanya. Una po ay gawin natin, lumapit tayo sa Panginoon, imbis na lumayo tayo sa ating Panginoon. Upang imbis na tayo ay magsikap sa pamamagitan ng ating sarili, we will pay. We will pay. Pangalawa po, hindi lang po paglapit sa ating Panginoon, through the Word of God. Through the Word of God. Kaya nga po, meron po tayong mga pag-aaral. Meron tayong Sunday. May Wednesday tayo. Meron tayong cell group. Meron pa kay sariling devotion. Ano po purpose dito? Upang tayo ay malinis sa ating kasalanan. Sabi nga ni Haring David, thy word I keep in my heart so that I will not sin against thee. Ang sabi po sa Psalm 119 verse 140 ay ganito, thy word is very pure, therefore thy servant love it. I am small and despised, yet you do not I forget that I forget thy precept. Malabong matano. Because your word are pure. Malinis, puro. Ang salita ng Panginoon, kung ang salita ng Panginoon ay puro. Ngayon nga, ayaw na natin yung sinawasa eh. Di po ba? Samantalang natin, nawasa naman iniinom natin. Hello? Di po ba? Kasi gusto natin malinis na inumin. Gusto natin hindi contaminated to. Pero sabi nga, ang sabi ng Biblia, kung nais natin magpalinis, hindi lang po tayo lumapit sa Panginoon kung hindi pag-aralan natin ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Panginoon ay pure. Walang halo. Sigurado ka. Hindi ka mamamatay. Hindi ka magkakasakit. Kundi magkakaroon ka ng buhay na ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Pero bakit natin kinatatamaan? Gusto natin lumakad na maayos sa harap ng ating Panginoon. Gusto natin maging maayos ang ating buhay. Pero bakit natin katatamaran ang isang bagay na magbibigay sa atin ng buhay? Your word is pure. Kung pure ang word ng salita ng Panginoon, if you want to be pure, kung nais natin maging malinis, dalisay sa harapan nating Panginoon, ito yung ilagay natin sa ating buhay. Ito yung ilagay natin sa ating puso. Hindi po yung mga papasahin. Hindi po yung mga pelikula magdadala sa atin sa kasalanan. Hindi po yung mga internet na magbibigay sa atin ng mga alalahanin. Kaya sabi niya po sa John chapter 15 verse 3, you are already clean because of the word I've spoken to you. Tumilinis. Naglilinis.
ang salita ng ating Panginoon. Pangatlo, take a bath. Naligo na ba kayo? Ano yung nakakatabi mo kung naligo na? Take a bath. Ano po ibig sabihin? Take a bath of tears. Di po ba napag-alahan natin? Blessed are those who mourn. Diligin natin ang luha. Ilaban natin luha, yung maging malungkot tayo sa ating kasalanan. Si Pedro po sa Matthew chapter 26 verse 75, nung maalala niya yung sinabi ng ating Panginoon, ito po ang sabi, then Peter remembered the word Jesus spoken, before the rooster crow, you will disown me 3 times. Ano sabi po doon, kasunod, wala niyan, and he wept bitterly. Talagang umiyak siya. Naramdaman niya yung malaking kasalanan na nagawa niya sa ating Panginoon. Lumuha siya. At yung babae po sa Luke chapter 7 verse 38, and standing behind his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her hand, and kissing his feet and anointing them with a perfume. Kailan mo iniyak sa Panginoon ang iyong kasalanan? O ginagawa mo mga kasalanan? Kailan ka lumuhod sa Panginoon at sinugasan ng luha ng iyong mga kasalanan? Pangalawa po, blood of Christ blood. Walang iba makapaglilinis sa atin kung hindi ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po sa Hebrew chapter 9 verse 22 to 23, do not be misled. Hebrew chapter 9 verse 20 to 23. Ayan na. Sabi po, verse 22, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Verse 20, therefore it was most necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with thee, but the heavenly things themselves will better sacrifice than thee. Doon po sa Hebrew chapter 10 verse 14, ang sabi po ay ganito, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Praise the Lord. Gusto po natin magkaroon ng isang malinis na puso. Hugasan natin ito sa pamamagitan ng ating mga luha ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hayaan natin ang dugo ng ating Panginoon ang siyang luminis sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Kung hindi po natin ito gagawin, hindi po natin talaga magagawa sa ating buhay na maging malinis ang ating buhay Kristiyano. Ang pang-apat po, madalas po natin narinig, choose your company. You want to be pure in heart? Choose your company. Kasi may kasabihan nga tayo, the birds of the same feather flock together. Ang sabi niya, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Hello! Ang Kristiyano ay dapat piling kasama at mayroong kagalakan na kausap at kakwentuhan ay ang Kristiyano. Hello! Huh? Hindi yung Kristiyano ka na, naka-standby ka pa sa isang lugar na hindi mo dapat istambayan. At kasama mo yung mga chismosa. No? Pinag-uusapan yung buhay na may buhay. Hindi po ba? Kasi ganun talaga eh. Kung manginginom ka, kasama mo yung manginginom. Kung sugaron ka, kasama mo, sugaron. Kung chismosa ka, kasama mo siyempre chismosa. Eh kasi kung di chismosa yun, sasabihin siya, ay hindi ako sabi sa sinasabi mo nga, maghanap ka ng kausap mo. Baka sabihin siya, o ito 5, bumili ka ng kausap mo.
Hindi po ba? Kaya nais natin maging malinis ang ating buhay. Nais natin lumagan na sa salita ng ating Panginoon. Piliin nyo kung sino yung makakasama ninyo. No? Huwag tayong magbabad doon sa mga tao, alam natin na hindi magpapalakas ng ating pananampalataya kung hindi magtutulak sa atin upang tayo ay magkasala. Kaya malas po pinapayo po namin sa mga kabataan, piliin ninyo. Hindi kung sino-sino ang binababaran po ninyo. Di po ba? Kasi pagka-Kristiyano, siyempre pinag-uusapan ninyo, yung mga bagay na patungkol sa ating Panginoon. Di po ba? Eh pagka hindi Kristiyano, malamang yayayain kayo sa lugar na hindi nyo rin gusto. At sasabihin, pambihira ka naman, para ka naman manang. Di ba? Hindi na uso ngayon yan, uy. Sabi niya, 21st century na ngayon, uy. Di po ba? Kung nais po natin maging malinis sa harapan ng Panginoon, kung nais po natin lumakat ayon sa salita ng ating Panginoon, maging isang isip kayo na pipiliin nyo yung mga kasama nyo. I know, naka-expose po tayo. Nasa eskwela ka, maraming mga hindi Kristiyano. No? Hindi ko naman sinasabi, taboy mo sila lahat, pero ang inibig ko sabihin, huwag tayong magbabad sa kanila. Huwag tayo magbabad. Panlima po, pray for purity. Pinapanalangin po ba natin ito? Ito po yung ninanasa natin ng ating puso. Na Lord, ingatan niyo po ako. Huwag po akong magkasala sa aking isip. No? Tulungan niyo po ako. Na huwag ako magkasala laban sa iyo. Kita niyo, kung di po natin nanasain po ito, kung di natin ihilingin sa Panginoon, kung hindi tayo talaga hihiling sa Kanya, para sabi, okay lang, bahala na. No? Hindi po. Kita niyo po sabi ni Haring David sa Psalm 51 verse 1 to 2. Psalm 51 verse 1 to 2. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of tender mercy, blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. So verse 10 and 51 din po, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kung magkasala po si Haring David, ito po yung hiniling niya sa ating Panginoon, Lord, kinikilala ko sa kasalanan ko, cleanse me from all unrighteousness, linisin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. At sabi sa verse 10, Lord, create in me a clean heart, bigyan mo ko isang malinis na puso. Do you pray para tayo magkaroon ng ganitong attitude sa ating buhay? Mahirap po. Hindi mo sinasabi, kaya matasabi, hindi po magic yan. Kailangan po magsimula initiative design na naiisin natin sa ating buhay na tayo lumakad na malinis sa harap ng ating Panginoon. Hindi nyo po magagawa yan. Pero magagawa ng Diyos na ikaw ay maging isang lingkod niya na malinis sa kanyang harapan sa biyaya at awa at tulong ng ating Panginoon. That is our goal. Na lumakad tayo na malinis sa harapan ng ating Panginoon. Kung hindi po natin hinihingin araw-araw yan, hayaan natin yung ating karunungan ang gawin. Hindi po natin magagawa. Mabibigo po tayo. Kailangan meron kang bahagi. Meron kang naisip. Natutuwa nga po kami doon sa isang Bible study namin ni Brother Do. Hindi lang po siya umating dito. Pero little by little, nakikita po yung pagbabago sa kanyang buhay. Yung pong na-stroke po doon, sabi niya, natutuwa nga ako dito kay Brother Credit. Dati hindi ganyan yan. Kaya naging challenge din po sa kanya.
At yun umiiyak pa pagka hindi nung nakaranan doon po sa amin pong apartment, doon kami naghandala, no? Kami lungkot na lungkot siya. Nauuhaw siya. Nanais niya rin na yung buhay niya ay baguhin ng ating Panginoon. Sabi niya, tutuwa nga siya, binigyan pa siya ng buhay ng ating Panginoon. Sabi niya, kung nakakalakad-kalakad ako, nandun na ako sa church. Pasusunod, dati lang yun, itatricycle lang namin. Kaya siya. Tuwan-tuwa siya. Sabi nga ito niya sa mga kung ayaw niyong makinig ng salita ng Panginoon, di umalis kayo. Ako gusto kong makinig. Kung kinikilabutan kayo, di umalis kayo. Basta ako, makikinig ako. Yun po yung sabi, may desire. May naisin siya na talagang siya ay baguhin ng ating Panginoon. Nais niya yung salita ng Panginoon ay marinig niya at maging kalakasan niya sa kabila ng kanyang kalagayan. Nandoon ang kagalakan niya. Kayo po sa umagang ito, kumusta po kayo? Yun din po ba yung desire natin na magkaroon ng malinis na puso? Then try po it. Hilingin natin sa ating Panginoon na tulungan tayo na huwag magkasala laban sa Kanya. Kung nagkakasala na tayo, confess natin yung ating kasalanan, huwag po nating alagaan at ingatan sa ating puso. Now, sabi po nga ay, ano po ba yung makikita naman natin? Kung tayo nga po ay lumakad na may kalinisan sa harapan ng ating Panginoon. Ipakita po ay the promise of God to the pure in heart. Sabi po natin, Panginoon, you will see God. No? May problema po dito eh. Isa yung mga Kristiyano, di po ba magkasundo. Sabi ko nga po nila ay, minsan, totoo ba talaga na mayroong taong nakakita o makakakita sa Diyos? Meron bang taong nakakita sa Diyos ang namuhay? No? Sabi po nila, si Moses daw po ay nakita ang Diyos. Pero ang sabi po sa Exodus, chapter 33, verse 18 to 23. Then Moses said, now, show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I have mercy. I will have mercy, and I will compassion on whom I will have compassion. But said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Hindi naman tayo actually nakita ni Moses. Lilikod lang. Kasi bisa yung likod ka lang, hindi mo siya makikilala. Pero not the full glory of God. Sabi ng Panginoon, no one will see me and live. No, walang tao makikita sa akin na mabubuhay. Kasi po yung glory ng ating Panginoon. At kung tayo ay hindi holy, then we should die. Kaya nga po yung sabi niya. And then sabi nga po doon sa 1 John chapter 4 verse 12, no one has seen God at any time. Ano po ibig sabihin ng ating Panginoon nung sabihin niya, blessed are the pure of heart, for they shall see God. Ang sabi po ni Helen Keller, isa po siyang bulag at bingi. Siya po ay talaga siyang parang pinuwersa po siya nasagutin ang isang tanong sa kanyang buhay. No? Ang sabi po sa kanila, hindi ba napakalaking kakawalan na ikaw ay mabuhay na bulag? Parang napaka-terrible na ikaw ay bulag na, bingi pa. Alam niyo po ang sagot po ni Helen Keller. Sabi niya, mabuti na ako ay bulag at nakakakita ang aking puso kaysa may dalawang mata na wala namang nakikita.
Wow, praise the Lord. Grabe, no? Mabuti na daw sa kanya. Bulag siya, pero yung puso niya nakakakita. Kaya po siya isang awitin natin, at sabi po natin doon, inaawit natin, open my eyes. Lord, open my eyes, the eyes of my heart. Ang sabi po doon ay, we can see God. How can we see God? Marami pong paraan ng Panginoon upang makita natin siya. Unang-una po ay through nature, through His creation. At sabi po ni David sa sulat sa Psalm 119, verse 1 to 3. Sabi niya po, the heaven declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hand. Day after day, they pour speech night after night. They reveal knowledge. They have no speech. There is no word, no sound is heard from them. Wow. Sabi po niya, the heaven declares the glory of God. Yun yung verse po sa atin. Makikita po natin, declared. Sa pamamagitan nito, bagaman di natin nakikita siya, alam natin na may isang Diyos na may lalang ng lahat ng ito. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 19 to 20, because they which may be known of God is manifest in them, for God showed it to them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, for they are without excuse. Wow. Pagka pinag-aaralan po natin yung creation, sa ating mga mata po, parang baliwala. Pero pagka ang astronomer ang tumingin sa mga bituin at sa mga planeta, lalo lang po silang namamangha. Sila nga, bago pa nga nila pinapangalanan, pinangalanan natin ng Panginoon ang lahat ng mga bituin at galaxy. Sila bago pa lang nila sinutusan, pero namamangha po sila sa creation ng ating Panginoon. Tayo po, kung tayo maglalakad sa gubat, siguro, wala lang sa atin. Wow, ganda lang ito. Pero sa mata po ng botanist, may ibang klase po sila. Na-identify nila, nai-enjoy nila yung beauty ng creation, lalo-lalo na gawa na nakikita nila ang hindi natin nakikita. Lalo po yung mga zoologists o botanist. Nakita po nila yung mga bagay na ito. Kaya, sa ating puso, sa pamamagitan ng mga nature na nasa dyan, ay makikita po natin. Pangalawa, we can see God in history. Alam po natin ang kamay ng Panginoon ay gumagawa sa history. Ang sabi po ng mga scholar, Bible is history written in advance. Usually ang history po natatapos eh. Tama po ba? Bago po sinusulat po ito eh. Minsan may mali-mali pa nga eh. Di po ba? Pero ang Biblia po, ito daw yung history written in advance. Pag sinulat na natin, Panginoon, ang history ng mundo, kung ano mangyayari, bago pa lang dumating ang mga bagay na ito. Kaya makikita po natin yung kamay ng ating Panginoon sa history. Alam natin na meron sa Diyos. No? Unang po ito sa buhay po ni Nebuchadnezzar. No, hindi nyo po natin babasahin. Sa Daniel chapter 2, verse 37 to 38. Si Belshazzar. Sa Daniel chapter 5, verse 1 to 5 and 7 to 13. Si Darius the Medes. Sa Daniel chapter 6, verse 1 to 2 and 25 to 88. Si Alexander the Great. Sa Daniel chapter 8, verse 1, 8 and chapter 18 to 22. And yung destruction ng Jerusalem. Ito po natin, bigyan po natin ng pansin. Mas makikita po natin maliwanag po ito sa ngayon. In the destruction of Jerusalem, bago po mangyari ito, ay sinabi na ng ating Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 37 to 39. Ang sabi niya, sige, ganyan. Okay, sa Matthew po, buksan po natin yung ating pong Biblia sa Matthew. Para makita po natin, sa 23 verse 37 to 39, ang sabi po dito, O Jerusalem, Jerusalem, the one who killed the prophet and stole those who are sent to her,
how often I wanted to gather your children together as hen gathers her chicks under her wing, but you were not willing. Verse 38, see, your house is left to you desolate. For I say to you, you shall see me no more, till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. So chapter 24, okay, 24 verse 2. And Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left there upon another that shall not be thrown down. At alam po natin sa history, winasak po ang siyudad ng Jerusalem at Israel. Sila po ay nangalat sa buong daigdig. Pero nanatili po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. No? If I'm thinking 1957, 1960, lahat sa iba't ibang daigdig ay ibinalik ng Panginoon ang mga Hudyo sa bayan nila ngayon. Hello, church. Sinabi na ng Panginoon sa kanila. Ilang beses ko bang ulit na gusto kayong sa kuping katulad ay inahin manok, ayaw kayo, mangangalat kayong lahat. Kailan lang po naging nation ng Israel? Di po ba? 1967? Na sila po ay maging isang officially recognized nation. History speak. No? Para makita po natin ang Diyos ay yung kamay niya kumikilos. No? Gumagawa. Di po ba? And ano po ang through history, paano po rin po natin makikita ang ating Panginoon? Through the eye of faith. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, nakikita natin ang Diyos. Nandyan lang sa ating tabi. Sabi nga po sa Hebrew chapter 11 verse 27, si Moses, but faith Moses left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. He endured in seeing him who is invisible. Kaya hindi po siya natakot nung patayin niya yung Egypto laban sa hari. Pagkat alam niya, ang Diyos ay makikita niya para kanya. Kumusta po kayo sa umaga pong ito? Kumusta po ang lagay ng inyong mga puso? Hindi lamang po yun na makikita po natin ang ating Panginoon ngayon, but we can see God in the future. Do you believe it? We can see God face to face. Pag dumating ng panahon ng kanyang paghahari, at si Job, marami pang taon na lumipas, ay pinaniwalaan ito, at ito yung kanyang talagang tinayuan. Sa Job chapter 19, okay, but as for me, I know that my Redeemers live, and He will stand upon the earth at last. And after my body has decayed, yet in my body I will see God. I will see Him for myself. Yes, I will see Him with all my own eyes. I am overwhelmed at that thought. Wow, praise the Lord. Ito sabi niya, I believe that my Redeemer lives. Hallelujah! Bagamat yung kanyang katawan ay mabubulo, pero alam niya, nabibigyan ng panibagong buhay na katawan ng ating Panginoon. Yes, sabi niya, sa pamamagitan ng aking mga mata, makikita ko ang Diyos. He's talking about the future. Sa Revelation chapter 2, 22, verse 3 to 4, ganun din po ang sinasabi. No longer will there be any curse, the throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servant will serve Him. One day you will see my face, and my name will be on your forehead. Glory to God! Grabe! No, ngayon pala makikita na natin Panginoon. Bagamat hindi
nilitiran sa ating mga mata, sa ating mga puso, in the eyes of our heart, we will see God. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Thomas Marton, tanging ang Diyos ang nakakakita ng puso. Tanging ang puso ang nakakakita sa Diyos. At ang malilinis na puso lang, ang malilinis na puso lang, ang malilinis na puso lang ang makakakita sa Diyos. Glory to God. Palapag po natin ang mga. Dito po ang tatapon. Meron po siyang uri ng short-tailed whistle na called ermine. Ito po siya. Meron po siyang kakayanan. Kapag dumadating ang winter, ay nagpapalit po siya ng balahibo. Nagiging talaga snow white. Walang dungis. At instinct niya po, na yung kanyang puting fur na yan, ay talagang panantiin niyang malinis sa lahat ng bagay na magbibigay dito ng kadumihan. So, kasi mahalaga po yung fur, so hinahunt po ito ng mga hunters. At do you know what? Ang ginagawa po nila, hindi po sila nagseset ng trap. Hindi po siya nagseset ng trap. Ang ginagawa po nila, hinahanap po nila yung kung saan ito nakatira, usually sa butas ng mga bato o sa butas ng hollow na tree. So pag nakita po nila ito, ang ginagawa po nila, yung entrance doon sa kanilang tahanan, nakalagyan nila ng dumi, dudumihan po nila yan. Dudumihan nila. At ngayon, pagkatapos patumihan lahat yung patungo doon sa tahanan ng mga ermine na yan, ang gagawin nila, papakawalan nila yung kanilang mga aso. Pahabulan po sila, gagawin ng ermine, like siyempre, tatakbo doon sa kanila, ano pa, the safety nila doon sa home. Pero once na nakita po nila yung dumi doon sa pagpasok sa kanilang tahanan, hindi po sila papasok. At matatrap po sa kanila. Dahil sa kanila, mas mabuti pang sila ay mahuli at mamatay kaysa madumihan ang kanilang balahibo maputi. For them, purity is more than o pinakamahalaga para sa kanila kaysa doon sa kamatayan. Kumusta po kayo sa umagang ito? How much do we value purity? Willing po ba natin sacrifice ang lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin? Willing ba natin tanggihan ang mga bagay na nag-inaalok po sa atin for the sake of purity? Kayo lang po mga kasagot niyan sa umagang ito. Let us